Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction. Itong part 4 ng vlog ni ka-business patungkol dito kay Kuya Bong the Second. At dito nga po mga ka-business, mga kapapi, sa part 4 ng vlog ni ka-business patungkol dito kay Kuya Bong the Second, ay mas marami na silang nakuhang impormasyon patungkol dito kay Kuya Bong the Second. At dito nga po mga ka-business, mga papi, ay nalaman nila na 3 taon na pala itong si Kuya Bong the Second na nandito sa lugar. Nagpapagala-gala at diyan na lang talaga siya natutulog sa tabi ng kalsada o diyan sa lansangan. At ayon din dito sa may-ari ng karinderya na nakausap nito sila ka-business, ay may mga nakapag-vlog na rin dito kay Kuya Bong the Second. Kaya lang ay hindi din naman nagtuloy-tuloy yung naging pagbablog dito kay Kuya Bong the Second na ito. Parang inabutan lang ng pagkain at hindi na rin nasundan yung mga naging vlog dito. Siguro ito yung mga vlogger na yung nag-iikot-ikot. Yung mga katulad halimbawa ng mga food vlogger na nakita ito si Kuya at naawa at binigyan ng pagkain. At syempre, vlogger yan, automatic ay i-content yan. Ganyan naman talaga ang mga vlogger eh. Kasi yun na yung kanila eh. Yun na yung buhay nila eh. Yung mag-vlog. Kumbaga yun na yung pang-araw-araw nilang ginagawa. Kaya kung ano man yung kanilang gawin o makitang pwedeng i-content, ay ibibideo po talaga yan. Iba-vlog po talaga yan. Minsan nga lang ay nami-misinterpret pa nung iba na bakit nga daw binibidyohan pa, bakit hindi daw tulungan na lang, bakit daw kailangan pang i-video, di ba mga ka-business, mga papi. Pero siguro dapat ay unawain po natin sila, vlogger po sila eh. Natural lang po na i-video nila kung ano man yung kanilang naiisip na i-content. At ang ipagpasalamat na lang po natin dyan ay yung nakapagbigay sila ng tulong kahit kaunti. At yun, sabi ko nga po ay bahagi na ng buhay nila ang pagbablog, kaya normal lang na lang i-vlog yan. Huwag na po natin silang kontrahin mga ka-business, mga papi. May mga tao po kasi na pag nakikitang yung isang vlogger ay tumulong at ibinablog, ay may naninita pa na bakit daw binibidyohan pa, hindi na lang tulungan. At kahit dito po kay Kuya Bong the Second na ito, nung may habang tinutulungan nito nila ka-business, may dumaan na sumigaw na wag na daw i-camera, bakit may camera pa.
Dapat tinutulungan na lang ganun. Yun nga po mga ka-business mga papi, sana po unawain nyo din po yung mga vlogger na ibinablog po nila yung kanilang ginagawang pagtulong. Ang mahalaga po kasi dito ay tinutulungan mo yung isang tao kahit pa ibinibideo mo, di ba? Pero ayon naman dito kay ate, dito sa may-ari nga po nitong kalendarya, ay wala naman regular na nagbablog dito kay Kuya Bong the Second na ito. At dito mga ka-business mga papi, ay ang plano nga nitong si ka-business ay may uwi ito si Kuya Bong the Second sa ka-business house. Mapaliguan, mabihisan, mapagupitan, at maipagamot nga po kay Dr. Vincent. Kaya lang ay syempre nag-iisip din ito si ka-business at ayaw din naman ito na makalabag sa alituntunin lalo ng batas. At sabi nga ni ka-business ay sigurado namang may pamilya ito nito si Kuya Bong the Second. At ayaw nilang basta-basta na lang ito kuhanin dito ng ganon-ganon na lang dahil once na may maghabol nga ditong pamilya ay pwede nga sumabit sila. Kaya nag-isip si ka-business ng mas epektibong paraan para matulungan nila ito si Kuya Bong the Second, madalan nila doon sa ka-business house o may uwi sa ka-business house at yun nga magawa nila kung ano yung mga pinaplano nilang gawin nang walang pwedeng masaalang-alang. Kaya ang naisip nito si ka-business ay humingi ng tulong sa barangay para makakuha ng kasulatan na sa katunayan ay alam ng barangay na kung ano yung gagawin o kung ano yung plano nila ka-business patungkol dito kay Kuya Bong the Second. Kumbaga ay parang isang authorization na galing sa barangay na mismo ngayong barangay ay may pahintulot na itong si Kuya Bong the Second ay may uwi nito sila ka-business at maipaggamot nga po o maisagawa yung kanilang napakagandang plano para dito kay Kuya Bong the Second. At ayon naman dito sa dalawang taga-barangay o kawani ng barangay na nakausap nito si ka-business ay gagawa nila ng paraan. Kumbaga, ipagpapaalam nila at sila na yung tutulong para dito kay ka-business para makuha nila ka-business yung authorization na hinihingi nito sila ka-business para nga po sa pagtulong nila dito kay Kuya Bong the Second. Pero dito, habang kausap ni ka-business itong barangay, ay nasabi nitong barangay na marami na rin gustong tumulong dito kay Kuya Bong the Second. Maging ang pamunuan ng barangay ay gusto din tulungan ito si Kuya Bong the Second. At may nabanggit pa itong barangay na parang hindi ko maintindihan kundi SWD ba yung nabanggit niya na gustong tumulong dito. Kaya lang, ang inaantay nga po ng barangay ay yung may pamilya na kumbaga ay mag-turnover dito sa ahensya ng gobyerno na binabanggit nitong dalawang kawani ng barangay para mas matulungan ito si Kuya Bong the Second. At dito mga ka-business mga kapapi ay nagreact ito si ka-business na bakit kailangan pa nga naman ng authorization ng pamilya bago tulungan ito ng kawani ng gobyerno o ng ahensya ng gobyerno. Ito mga ganitong klaseng kababayan natin na eto nga, isang homeless at alam naman natin o kitang-kita naman natin na may problema sa pag-iisip. Kumbaga, 3 taon na ito dito sa barangay na ito. 3 taon na ito dito sa kalyeng ito. Wala nagkiklaim na pamilya. Ay ano ba naman yung magkaroon ng patakaran ang barangay o ang munisipyo na pagkaganito ng katagal, ang isang homeless na nakikita natin dyan sa lansangan ay magkaroon na sila ng power na ito ay dalhin o ilagak sa isang shelter na pwedeng makatulong dito sa ganito nating kababayan. Kumbaga tama ito si Mrs. Ka-business Maganda sana kung magtatayo ang gobyerno ng isang shelter na pwedeng paglagakan ng mga ganitong klaseng kababayan natin. Yung mga homeless
at wala na ngang kumukup-kup na pamilya. Malinaw naman na sa 3 taon nito si Kuya Bong II dito sa lansangan, malinaw dyan na yung pamilya niyan ay hindi na alam kung nasaan yan si Kuya Bong II. Kaya kung magiging patakaran ng ating gobyerno, ay ang katulad nito si Kuya Bong, ay hahayaan na lang dyan sa lansangan hanggat walang nagte-turnover na pamilya sa kanila, ay paano nga? Paano nga kung hindi matukoy yan ang kanyang pamilya? Paano nga kung walang pamilya dyan makahanap? Ibig sabihin habang buhay na lang na nandyan sa lansangan itong si Kuya Bong o yung katulad niyan si Kuya Bong dahil walang nagte-turnover sa kanila na talagang kapamilya nito? Ibig sabihin habang buhay na lang pababayaanan yan hanggat walang pamilyang nagte-turnover sa gobyerno sa mga katulad nito si Kuya Bong. Di ba parang napakasakit naman ng ganitong patakaran mga kabisnes, mga kapapi. Parang napakasakit ng ganitong patakaran ng gobyerno. Na kung tutuusin, pwede naman nga na magawa sila dyan ng isang shelter sa bawat munisipyo para mapapaglagakan ng katulad nito si Kuya Bong. Napakarami nating nakikita mga kabisnes, mga kapapi, na homeless, walang matuluyan. At kalimitan dyan ay wala na silang pamilyang maituro. O kung meron man, ay wala na ring interest sa kanilang sila'y kupkupin. Tama si kabisnes. May pondo naman ang gobyerno para sa mga ganyan eh. Hindi nga lang nagagamit sa tama. Parang ang sarap isipin, di ba mga kabisnes, mga kapapi, na kung ang bawat munisipyo dito sa ating bansa ay magtatayo ng tigitigisan shelter para paglagakan ng ganyan, ay mababawasan. Kung hindi man nila maubos ang homeless na nakikita nga po natin dyan sa lansangan, ay yung mabawasan man lang. Tapos yung mga yan naman, kalimitan malalakas pa yan. Kaya pa magtrabaho. Ay kung sa bawat shelter na itatayo nila, na paglalagakan nila ng mga homeless na yan, ay magkaroon sila nung isang proyekto na yung katulad nung ibang itinatayo ng yung ibang munisipalidad na nagkakaroon sila ng livelihood program na nagagawa ng kung ano-anong produkto at ibinebenta. Pwedeng ganyan din yung gawin nila sa shelter na itatayo nila, di ba? Pondo sila diyan, puhunanan nila 'yan. Magtayo sila ng yun nga, yung parang isang livelihood program para doon sa mga kababayan natin na kinupkup nila na mga homeless. Sigurado naman na matuturuan nila 'yan kasi nga kalimitan ng mga homeless ay may kakayanan pa naman magtrabaho. Kaya nga lang hindi sila makapagtrabaho ng marangal ay kasi wala naman tumatanggap sa kanila. Lalo na sa kanilang kalagayan. Kaya kung ilalagak mo sa isang shelter, bibigyan mo ng ganong programa, nakatulong ka na, at sa pamamagitan ng lakas pagawa nila, ay makakalikong ka din ng pondo. Di ba mga kabisnes, mga kapapi? Napakaganda sana kung may ganitong kaisipan yung ating mga nasa gobyerno o yung kawani ng ating gobyerno. Kaya lang, ito mga ganito kasing idea, ay idea lang galing sa atin. Sa katulad ni Kabisnes, sa katulad ni Mrs. Kabisnes. Pero, ang ganda sana, ang ganda sana kung ganyan din yung magiging kaisipan ng mga namumuno sa ating gobyerno. Napakaganda sana ng mga ganyang proyekto para dun nga po sa mga kababayan natin na katulad nga po nitong si Kuya Bong II na yan, isang homeless na maaaring dahil sa gutom ay ito na ngayon nangyari sa kanya, ang nawala na sa sariling katinungan. Kalimitan naman kasi na nagiging dahilan kung bakit nawawala sa sariling katinuan yung mga kababayan nating homeless nga po ay dahil sa nararamdaman nilang sobrang gutom. Kasi wala naman po talaga silang pagkukunan ng pagkain eh.
habang sila nandiyan sa lansangan. Swerte na yung may maawa sa kanila, may magbigay, may mag-abot ng pangkain, pero kung wala mag-aabot sa kanila, wala. Hindi sila kakain. Kaya marami dun sa mga kababayan nating homeless ang yun nga po, nililipasan na sila ng sarili nilang katinoan. At ito sana ito si Kuya Bong, sana magawa ng paraan nitong mga kawani ng barangay na makakuha nga po sila ng authorization para maibigay dito kay ka-business na ito naman si Kuya Bong ay matulungan ng tuluyan nito sila ka-business. Sana naman may magtagumpay dito si ka-business sa maganda nilang hangarin para dito kay Kuya Bong the Seconds. At yun po mga ka-business mga papi. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntikong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyong suporta ma'am. At support din po itong si Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin yan mga ka-business mga kapapi. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa pag suporta nyo sir. Maraming salamat po. At support din po natin yan, Jewel Channel. At ganoon din po dito kay Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo. At yun, pakisuportahan din po ito si Nana Channel TV. At shoutout din po dito kay Miss Lucky Me. Thank you din po sa inyo ma'am sa inyong pagsuporta din po. Maraming salamat din po Miss Lucky Me. At syempre ganoon din po dito sa ating mga magigiting na kagwang ni ka-business. Shoutout po sa inyong lahat. At hindi ko na po kayo isa-isahin kasi ang dami nyo po eh. Basta yun mga ka-business mga papi, makisuportahan po ang lahat ng kagwang ni ka-business. At yun, patuloy lang po natin silang suportahan mga ka-business mga papi. At ganoon din po ito ang aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.